Good day mga ka-idol. Nandito tayo ngayon sa loob ng Mitsubishi Taytay Evolander dealer na madalas po tayo gumawa ng content, reviews at nagre-release po ng bagong Mitsubishi vehicles para sa ating mga followers at customers. Ngayong araw na ito ay pag-usapan natin ang pagiging dominante ng mga Chinese brands na existing dito sa ating bansa. So ang tanong, tatagal ba yung mga yan? Dahil karamihan po sa mga kaibigan kong ahente ay napapaisip na, kinakabahan, at yung iba naman ay gusto nang lumipat sa ibang mga Chinese brands sa kadahilanan na magaganda ang modelo, high-tech ang features, competitive yung price, at higit sa lahat mga ka-idol ay fuel efficient. At yun ang nauuso ngayon mga ka-idol, di ba? Dahil sa patuloy na pagtaas ng gasolina. Pero ang tanong ng iba is, tatagal ba itong mga Japanese leading brands na ito? Kaya bang talunin ng mga Chinese brands ito? Kagaya ng Toyota, Mitsubishi, Honda, Nissan, kaya ba? Ngayon pa lang mga ka-idol ay nakakaramdam na ako ng paghina ng ibang sales. But Toyota still consistent mga ka-idol pero not kagaya nung dati na sobrang lakas. Mitsubishi, hindi, slightly lang mga ka-idol, di masyadong apektado mga ka-idol. Okay. Para sa akin mga ka-idol, bilang season agent, okay? Tignan natin up to 10 years from now kung tatagal nga talaga sila. Dahil ngayon pa lang, karamihan sa mga Chinese brands, yung ibang brand na mahinang brand, ay nagsasara na yung mga dealerships. And mind you mga ka-idol, kapag bibili ka ng mga Chinese brands na ito, merong at least 1 to 2 months queuing time. Doon pa lang yun how much more pagdating po sa pyesa? Malaking question mark. Ang tanong dito mga ka-idol, what if kung nakabili ka ng sasakyan ngayon, okay? In 3 years time o 5 years time, sakaling gusto mo nang ibenta ang iyong unit o di kaya maghahanap ka ng pyesa, particular na pyesa ng iyong sasakyan. Meron ka bang mahahanap? Meron bang agaran na bibili ng iyong sasakyan sa presyong kursonada mo? Yun ang malaking question mark doon mga ka-idol. Di ba? Pero ang tanong ng ating mga kababayan, sino sa mga brands na ito ang magpapataob sa mga Chinese brands na ito? Ito bang Toyota? O Mitsubishi? Well, para sa akin mga ka-idol, okay, para sa akin lang assessment ko lang ito mga ka-idol, malaking chances dito na pwedeng tumalo dito sa ating bansa ay walang iba kundi ang Mitsubishi. Bakit kamo? Dahil Mitsubishi lang ang may pinakamalaking subsidy. Okay? In terms of promos, lalo na tayo, financing capital tayo dito sa bansa natin mga ka-idol. At ang hanap natin ay palaging zero down payment. Japanese brands, available ang pyesa. Panalo na kagad ang Mitsubishi dyan mga ka-idol. Secondary na lang siguro si Toyota. Dahil si Toyota ay hindi po yan dumadive pagdating po sa malalakihang diskwentuhan. Pero si Mitsubishi mga ka-idol, kaya kang pitikin yan. Kaya kang maniin yan mga ka-idol. Kaya karamihan sa mga ahente dito ay hindi po lumilipat ng ibang brands. Still, stick sila dito sa kanilang company o sa kanilang brand mga ka-idol dahil napakaganda po ng offer ng Mitsubishi. Particular sa mga customers, sa mga ahente na wherein talagang lahat busog. Busog ka in the sense na maganda ang kitaan, komisyonan, okay? At maganda din po ang offers para sa mga customers mga ka-idol. At hindi lang yun mga ka-idol, hindi pa nakakapasok yung ibang mga variants ng Mitsubishi dito sa ating bansa, yung mga hybrid. And may mga narinig-rinig na ako mga ka-idol papasok na dito yung hybrid na Pajero. Oh, 'di ba? Yung hybrid na na expander, yung kanilang bread and butter mga ka-idol. At meron pa yatang isa hindi ko lang alam kung Outlander ba 'yon. So, pag once na pumasok yung mga hybrids na 'yon mga ka-idol, medyo maganda na ang laban. Medyo kakabahan na ngayon ang mga Chinese brands. No? Kakabahan sila in the sense na
kayang pumatay ng Mitsubishi pagdating sa promo. Kayang makipag battle royale ng Mitsubishi at maraming mga magagaling na ahente rito na kayang mag-close ng deal, mga ka-idol. Kaya in the long run, feeling ko may mangilan-ngilan na mga Chinese brands ang matitira, pero in the future, dahan-dahang ihina. Magkakaroon din ng downfall in the future, mga ka-idol. Still, Japanese will remain. Okay? At isa na dyan si Mitsubishi, ang mananaig, mga ka-idol. Dahil ngayon pa lang, kita mo naman, promo, mga ka-idol, marami silang zero down payment na ino-offer. Marami silang freebies na pwedeng ibigay sa inyo. At hindi lang yun, pati pagdating sa monthly amortization, mga ka-idol, kayang ibigay ni Mitsubishi ang pay your first monthly after 3 months. Plus fuel subsidy pa, mga ka-idol, na wherein hindi po kaya ng ibang Japanese brands. At si Mitsubishi lang ang kayang mag-offer nun, na hindi kaya din po ng mga Chinese brands. Okay? Agree ba kayo, mga ka-idol? Okay, ano nyo to, save nyo tong video to, mga ka-idol, dahil in 10 years time, sigurado yan, mga ka-idol. Doon mo na makikita yung result ng battle royale ng mga Chinese brands and Japanese brands. Okay, thank you, mga ka-idol.